Isang matinding pangyayari ang naganap sa Malacanang ngayong hapon. Ang Armed Forces of the Philippines or AFP kasamang ilang mga general ay dumating sa palasyo upang papapain sa pwesto si Pangulong Ferdinand Coting Jr. matapos ang ilang linggong investigasyon. Lumitaw ang mga ebidensyang nagpapakita ng umunoy pagkakasangkot ni BBM sa mga sindikato sa bansa. Ayon sa ulat, ang mga general ay nagtipon-tipon sa Camp Aguinaldo bago magmarsya patungo sa Malacanang. Sa kanilang pahayag, sinabi nila na ang kanilang hakbang ay para sa kapakanan ng bayan at upang tiyakin na ang gobyerno ay malaya sa impluwensya ng mga iligal na aktibidad. Ang mga mamamayan ay nagulat sa bilis ng mga pangyayari at nagkaroon ng iba't ibang reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa kasalukuyan, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag si Pangulong Ferdinand Coting ukol sa issue. Ang Malacanang ay nasa heightened alert at mahigit na ipinagbabantayan ng mga kapulisan at militar. Patuloy naming babantayan ang sitwasyon at magbibigay ng bagong impormasyon sa mga susunod na oras. At yan na ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng maksa. Gamit ng armas i-donate na lang para sa ibang bagay, sa food security natin, sa mga trabaho na magbibigay ng kita sa mga tao. Kasi bibili mo ng mga baril, armas, bala, patayan, etc. Pangit din, di ba? Pero pinasok kasi natin yung yung alliance na yan eh. O, si BBM na naman yun. Pinasok natin yan. O, ano yun? Ano yung wisdom doon? Kasi hindi natin kaya. O yan, balik tayo doon. Sino may kasalanan? Mga naunang politika pa. Panahon ni Cory. Pabalik dito ngayon sa atin. Hanggang present. Hindi nila sineryoso yung Congress natin. Yung armasan yung armed forces natin. Hindi sineryoso. Nung pa yung modernization, 1995 pa. 1995. Ramos. Imagine yun. Modernization. AFP Modernization Law. 1995. 2024 ngayon. Oh. Nung pa, naisip. Pero hindi sineryoso. Wala kang pondo eh. Kaya another 15 years. Dumaan. 1995. First 5 years. 2000. Tapos 2005, tapos 2010. Tatlong tranches na 5 years. So, 15 years lahat. 2010, natapos yon. Na-modernize ba? Hindi. Nasaan yung pera pinagbenta ng Port Bonifacio? Ewan. Ng putya, pautik-utik. Magkano after 15 years ang perang naipasok sa armed forces? 38 billion in 15 years time. Okay. Fast forward, 2 taon, 2012, Pinoy na, Ninoy Aquino na, Pinoy Aquino na. Kasi Noy Noying. 15 years ulit, hanggang 2027. Ano ngayon? 2024. Last tranche na tayo. Magkano dapat ang budget? 2.4 trillion, 2.5 trillion. Magkano na ngayon nagagastos? 30 years na yon by 2027. Actually, by next year, 30 years na kasi may 2 taon na lumaktaw pa eh. 2011, 2012. Bago, ayun na. Panibago na naman. And that's why binubuli tayo ng China. Had it been na-modernize tayo right away, hindi tayo binubuli ng China. Kung nakipagsabayan tayo, kahit papano, and then right there, nag-alliances na tayo, hindi ganyan na mangyari. Now here we are, and the AFP has not even prepared yung mga reservists natin. So yung mga reservists natin, mga ages 18 pataas hanggang 60, lahat na able-bodied. Yung first category, second category, third category, depende sa age. Pagdating ng kalaban dito, bayonetahin lang lahat yan. I-assemble lahat sa isang lugar, kunin nila, ratatatatin, ratatatatat, patay lahat ng lalaki.
O, sino pa lalaban? Inubos yung 40 million. O, paano pa? Wala na. Because they're not prepared. Pero kung ang mindset talaga is, hindi, lalaban tayo. Gaya nung ginagawa namin. May pag-asa tayo. Eh, huwag nyo sabihin, misal-misal na yung gera. Okay, huwag nyo kayong that's baloney. They have to come here para itirik nyo na yung plug nila. To conquer. No? To conquer. Para pag ano yun tayo. Yung iba sa atin, dadali sa mainland. Ano na tayo doon? Yung, aliping sanggigilid na tayo. Yung mga ano. Pero kami, di ako papayag sa ganun. So, kanya-kanya yan. Yung ibang Pilipino aalis. Oleg Distaho, destabilizer ka ba? Ako? Ewan ko sa'yo. Ikaw? Mga tinatanong talaga mga tao. Maraming missiles ang China. Wala tayong magagawa. Real talk po yan. Hindi real talk yun. 500 lang ang missiles ng China. They're trying to go to 1.5. Mas maraming missiles ang US. Mas marami yung ibang countries. Kaya nga, hindi gagamit ang China ng missiles kung hindi niya kayang lahat gamitan. Yun yung punto, intindihin niyo yun. No? 500 pa lang ngayon yung missiles niya na nuclear, no? Kaya kayo, isip na gagamitin sa atin eh. Kaya nga may mga missile deterrence yun. 5,000 ang Amerika, 500 yung China, o paano? Diba? Subukan mong gamitin ng China lahat yung 500 na sa atin. Sige na, sa atin na lahat. Sa atin na lahat gamitin. O, and then what? What next? Sira tayo? O sino masira? 5,000 yung ilaglag ng US sa kanya lahat. O, paano? O kahit 2,000 lang, 4 times masira ang China sa atin. Now, why will China do that? Imissiles tayo. Kaya you use your head. No? You use your head. Do not say something na as if naintindihan nyo lahat. No. Hindi. Deterrence nga yun. Kaya nga makipag-alyado siya sa Russia, North Korea, etc. But ang swerte nyo, Russia, involved sa gera ngayon. Yung Iran, involved sa gera. Hindi makaano ng missile yung Iran. Yung North Korea, tatapatay yun ng South Korea. Kaya, hindi natin alam kung anong mangyayari. Ang maliwanag lang, yun nasa Bible, yung Revelations, no? Yun lang ang maliwanag. In the end times, nandiyan pa yung China. With an army na 200 million, papuntang Israel. No? Yun yung harapin ni Kristo. Kaya yung mga, hindi nga magamit yung mga ano eh. Ewan ko. So why will it be na magkakaroon dito ulit ng second coming, no? At tatayo si Kristo at aayusin lahat ng ano, and then dito kung ni-nuclear lahat ng mundo. Paano mangyari 'yun? Kaya nga panay bahala na, hindi natin alam yung mangyayari, no? Pero nasa Politburo ba kayo? Nasa Communist Party ba kayo ng China para alam nyo na ano iniisip nila, anong gagawin nila? Hindi. Kaya wag tayong nasa Amerika ba tayo? Nasa Washington tayo? Alam natin gagawin. Sa Pentagon, alam natin yung pinag-usapan nila? Hindi. Mas marunong pa yung mga sila Gibo, sila yung AFP, sila Bibi. Sila nag-uusap. Alam nila. Kaya may alam sila na hindi natin alam. Yun yung punto. Kaya nga, umalis kayo ng Pilipinas, okay lang. Umalis kayo, mag-abroad kayo, safety nyo yung sarili nyo. Ganun lang yun. Pero wag nyong, yung bibitawan yung opinion, and then, idadamay nyo kami sa, yung ano ninyo, yung complacency nyo. Wag nyo kami damay. Kami, may diskarte kaming sarili. Naniniwala kami na kinakailan maganda kami. Whether or not maggamitan yung mga nyuk-nyuk na yan, hindi natin alam. Hindi natin alam kung paano. Basta, ang medyo lumiliwanag, it can happen anytime from now hanggang 2027. 2025 pa nga earlier. So, hindi natin alam. No, Jeff and T. Yung mga FGF members na may kakayahan, makabili ng baril, kumuha na kayo ng LTOP. Kung nasa NCR kayo, bukas ang FEO, PNP,
ng Saturday and Sunday. Uy, talaga, no? Galing, ha? Ang galing. Thank you, no, Jeff NT, ha? FPO, PNP, magandang ano, marami kayong negosyo. Daming gustong kumuha ng baril, eh. Oleg Distaho. Ano yan? Hindi ko maintindihan. No, Jeff NT, para sa mga members ng FGF sa Cebu, FYI, may gun expo sa August 8 to 11, SM Seaside, Cebu City. Tactical Survival and Arms Expo. Okay, ano? Imagine, nagaganyan sila. Inaano pa nga yan ng PNP, binabantayan niya yung bus, ano, kaalyado ba? Iniikot. Kasi amin natin PNP, hindi niya kayang bantayan lahat. Isipin mo, tawag ka, oh hello, wala pa naka-duty, lumabas, nagpapatrolya. Diyan magnanakaw, umakit na sa bakod mo. Ano gagawin mo? Kaya nga pumapayag na beng-beng. Meanwhile, itong mga politiko natin, hindi mo maintindihan, sila may mga baril, may sariling mga baril sila, ang dami pa. Tapos gusto nila harangin yung pinayagan na 5.56 saka 7.62. You see, double standard yung mga politiko natin. Kaya nga pagkadating naman ng gulo, di ba lipad sila? Lalaba, you see the likes of mga senators natin, they will stay to fight? No, they will leave the country. Sisipin nila yung sarili nila. So yung mga bumoto sa kanila, paano nandito? Kawawa talaga ang Pilipinas. Billionaire Mindset, let's grow together. Hello everyone. Magandang gabi sa iyo, Cesar Pinipinas. Shout out po mga Solid Duterte sa inyo, General, watching from Malaysia. Thank you, maraming salamat sa inyo mga taga Malaysia. Mohamed Rauf, TV Vlog, maraming salamat sa inyo mga Solid Duterte sa Malaysia. Thank you, ha. Thank you, magandang gabi. Basta pag kami, di ba tama naman pagka kunyari si Duterte, binira ng FBI yung kinuha, hindi papayag ang tao. Tapos si Marcos. Kaya nga, BBM, dapat nga mag-isip ba? Ang problema, paano ko makapag-isip ng tama kung may tama na utak? Kung ganun ba, nagdodroga. Kaya drug test talaga para makamove on Ngayon, kung ayaw, talagang isipin ng tao na merong katotohanan. May hangganan ng lahat. May hangganan ng lahat. At may reckoning. Sinayang lang ni BBM yung sinayang yung pagkakataon. Ano gagawin mo? Sinabi na nga ni Duterte na yung isang presidential candidate, may information niya, di ba, na nagda-drugs. Tayo lang talaga yung di naniwala Sayang, no? Kunyari, kung ngayon si Isko ang presidente or sino pa ba? Si Lacson. Wala siguro problema, no? Hindi mapapamura yung ibang vlogger, no? Pero ngayon, we are in this predicament. With the pending war confronting us. And the armed forces probably is already confused what to do. Kasi sa tindi ng problema. Pero bulang kayo, AFP. Bulang kayo. Billionaire Mindset, joining from USA. Thank you. Kamusta na? Bessie Britannico, watching from Macau. Salute to you. Maraming salamat, mga Duterte supporters sa Macau. Thank you, Bessie Britannico. Mohamed ba? Rauf TV Vlog, kailan po bababa si Ewan niya Hindi natin alam. Makoy cocaine, hindi natin alam. Lalabas pa nga raw yung 4 na video. Yun yung kaya ako nagagalit na dapat one time big time yun, no? One time big time, labas lahat, 4 na Senate hearing. Kung meron palang ganyan. So, ano yung mga motivation ng tao? Tapos sana with authentication, kompleto. Nandun sana yung tao, no? Talagang pinapakinggan yung hearing. 4 na hearing, sinundan yun. Pinapakinggan. Legal na legal yun. Second envelope ang dating nun. May history tayong ganun. Hinasalag yung ebidensya.
This USB contains incriminating evidence, Your Honor. Di ba, ganun yung Senator kunwari. O kaya sino yung pro Duterte. This USB contains incriminating evidence. The President himself taking cocaine. And I want to show this to the public. And it will only be shown in public, not in executive session, Your Honor. Mga putya, ganun, salag-salag. O, di pipigilan yun. Ayaw pakita. Ayun na yung second envelope. Tapos yun, people power yung tao. Sa inis ba? Sa inis. Tapos mapapakita yung video yung ganun. Ay, tapos lumabas lahat sa SOCMED. Naku, yari. People power talaga yun. Ewan ko ba, bakit? Ngayon wala nang lalabas. Wala na eh. Ang rason na lang lumabas ang tao, kaya ako sinasabi kay BBM, ang rason na lang lumabas ang tao, FBI, ICC, hulihin si Duterte. Isa yun. May mangyari kay Sara kasi binawasan niya yung security. Isa rin yun. Ayun. Yun yung mga pwedeng sa galit lumabas ang tao. Kaya huwag niyong gawin. Ibalik niyo yung security ng tao. Para, security niya, pinagkakatiwalaan niya yun eh. Okay. Damn. Mario Reyes, dami mo ng trolls. Oo nga eh. Gawin kitang ha. Oh. Teka. Ay, nako. Yun. Oh, sige, tanggalin mo yung mga troll. Bro, tanggalin mo yung mga troll. Sino pa ba dito? April Christine. Ano ang stand mo? Ako alam ko yung stand ko. Bakit? Malaga ba yung stand ko sa inyo? Tapos lalaitin ako. Mga kakainis nga eh. Buddhist mindset, that's true for a BIP security, 75 personnel is oversized because 75 security personnel, that is the size of a company unit, one platoon of security composed of 27 to 30 personnel is enough. Sa akin nga, 10 lang eh. Letty Lopez, gandang sabi niya ni Buddhist mindset. Nag-iisip si Buddhist Letty Lopez, gandang gabi. Sir Enrique, sa tingin mo nyo ba, sir, BBM ba ang nagutos kay Marbil upang tanggalin ang... Hindi natin alam eh. Hindi natin alam. Yun yung hirap, kaya nakakainis magsalita eh. Hindi natin alam. So nag-speculate lang tayo. Sinasabi ko yung mga possibilities. Possibility 1, 2, 3, 4. Ganon, ano? Kaya nga, hindi natin alam. Kaya nga yung... Di ba, mas maganda nga nag-usap na lang sila, si BP Sara at saka si Marbil. Nagtawagan and then, imbis na yung open letter and then, ano ba problema mo? Bakit ka ganun? Ganun. Bakit mo tinatanggal? Utos ba yan ni BBM? Di bibigay itong isa. Ma'am hindi ma'am, ako lang yun. Ba't mo ko personal na ikaw lang pala may utos, hindi naman si BBM? Ibalik mo! Pag sinabi niyang siya lang nag-utos, di kaya niya ibalik. Kasi wala nag-uutos sa kanya. So you see, can you just imagine yung, kung nag-usap na lang kayo head to head na professional to professional, respeto nandun pa rin, na-resolve yung problema. Yung open letter, hindi sumasagot yung ka-open letter mo eh. Yung ganun ba. Ang tao, ayun, pipikapin yan and then boom, 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 boom. Ayan na, nagsalita na si Sara. Is that the objective? Is that the end result that you want to happen? Yun yung question mark ko lang doon. Kasi kung ako yun, I would kausapin ko talaga. Tawagan ko, tantado ko, ba't mo binabawasan yung security ko? Ano yan? Utos mo? Utos ni BBM. Huwag kang mag-ano sa akin kasi I will understand. Utos ni BBM. Okay. How can we resolve this? Ganito, may pamilya ako eh.
may threat sa kanila, may ano bang reading ninyo? Ba't yung intel ko may threat sa akin? Oh. So paano? How do we go about this? Can we delay this o face it in? No? Kunyari, hindi ma'am talaga dapat dapat 30 lang o dapat 35 lang, ganun ba? Okay, so pwede ba piliin ko yung mga matitira? Hindi kayo mag-decide, ako mag-decide kasi ako yung sinesecure, ako magtiwala doon sa tao kung sino dyan. Kilala ko yung performance nila eh. O di sige, iwasan na. And then, saan mo kukunin yung 35 na balance eh? Doon sa nagbabolunteer ngayon sa'yo. O, di ba? Lang issue. Tapos na. End of issue. Hindi na kinakailangan palakihin. Hindi kinakailangan maging national security problem. Nagiging national security problem kasi naa-agitate ang tao. Mga supporter. That's why yung sinasabi ko, BP, I love you, pero Vice President ka, mas mataas ang expectation sa iyo. Nandun yung responsibility. You cannot afford na be part of yung mahati yung bansa na gumrabi pa yung problema. Vice President ka. Susunod naman sa ibang tao eh. Diba? Makikinig naman eh. Nandun yung respeto. Built-in yun. Built-in yun sa mga uniform service. At saka kung pinakita mo, who's the boss? Diba? Kaya nga, ewan ko, kanya-kanya style. Ako, I won't go for an open letter. It will not solve anything. Kasi if the issue is security, then let's solve the problem. Security, not with an open letter. Yun yung sa akin. Ngayon, yung AFP, yung AFP tsaka PNP, kayo sa Malacanang, sipin nyo, may mangyari dyan kay BP. Goodbye kayo talaga, goodbye kayo. I would think twice kung pakialaman ko yung security. Yun yung protection ng tao eh. Kaya, bahala kayo sa buhay nyo. Sorry sa inyo, parehas, no? Parehas. Sir, kasi wala na kaming tiwala sa pulis. Opinion yan eh. At saka sila rin gumawa kasi nung ganon na problema. Hindi kayo gumawa ng problema na yun eh. Yung taong bayan, yung real talk dyan, taong bayan, ang perception. Ang problema sa PNP, image. Kasi may iba, gago. No? Hindi may pagkakailayan, aminado naman may gago. Nadadamay yung matitino. Ngayon, ang problema is yung perception ng tao, tayo, end user, nagpapasweldo, ang perception, gago. Kaya pagka gago yung perception, no amount of kahit anong pagandang lalaki, masama yung imahe. That's why kinakailangan yung commander na mamumuno, very respectable. So it follows, magiging respectable yung buong organization kasi professional yung commander, professional yung magiging institution mo, no? Follow the leader nga eh. So mababawi hanggang sa ma-institutionalize yung dapat gawing pagbabago. So right now, nasaan yung ating PNP? Masama yung papel sa mga kababayan natin. So yun. Yun yung Okay lang yung nararamdaman mo, Odivar Cruz. Yun yung ginawa nila yon, yung ganyang image. Silang gumawa niyan. Hindi kayo ang gumawa. PNP ang gumawa ng image na yan. Mga problema nga sila na paano nang papatino yung image kasi may mga gago talaga. Chona Nicolas, hello po sir, watching from UAE, maraming salamat, gandang gabi. Google user, marami pa rin security personnel. Si Sarah, correct. At higit pa nga kay former BP Lenny Robredo. Oh, thank you. Okay, good. Odivar Cruz. Ming Tala, maraming salamat. Boy Driver, KSA, Assalamu alaikum, Commander. Maraming salamat. Davao Hunters. Maraming salamat.
JC James, agree ako sa iyo, sir. Ito ang magandang pakinggan, may disiplina at professionalism na opinion. Maraming salamat, maraming salamat. Dolores, Banag Oriel, may ipapalabas pa na series si Madam Marlica, 15 minutes na video si Bonget. Labas na para one time, big time, lahat-lahat na. Kasi umay na yung tao eh. Umay na yung tao. Yun ang suggestion ko. One time na, huwag nyo nang na anticlimax. Intindihan nyo, anticlimax. Nakala mo, yun na, biglang ayaw, biglang sa ending pa. Naumay yung tao, sa totoo lang. Nawawala yung nawawala na yung... nung ngayon, kung meron niyang video, ganun ang magiging ng resulta na eh. Nung ngayon, sabihin, ng ibang tao peke naman yan eh. Wala akong pakialam dyan. Puta na nyo. Hindi kayo totoong Pilipino. Ganun yung isipin ng ibang tao. May mga nagsasabi ng ganun, Hindi kayo totoong Pilipino. Pinapatagal nyo pa pinagkakakitaan nyo pa ng pera eh. O yung sabi ng ibang, ibang nagko-comment. Wala ibig na ilabas nyo sabay-sabayan. Anong dahilan ninyo? Kakaso. Hindi naman kayo kakasuhan dyan. Walang jurisdiction ng Pilipinas. O paano? Authentication. Ba't hindi nyo ilabas? Tapos nun, ba't nyo hinimay-himay pa? Kasi episode 1, episode 2, episode 3, puta gis, panay views lang hinahabol nyo. Ganun yung comment ng mga tao. Kaya nga, nauumay, nainis na. So kung kailan mo kailangan yon, tapos magagalit yung mga supporter ni Duterte. Wala na nawala yung So, panalo si BBM. Mas mapipikon ngayon tong kabilang side. Nasaan na kayo? Mga AFP, mga bayaran kayo. Ganon. O lalo kayo matatalo. Bakit? Yung inaasahan yung kakampisin nyo, inaaway nyo. Ano ba yan? Madidinig mo nga sa ibang vlogger, mga bayaran. Brownie, ginawang aso. Tapos nun yan, hinahati na yung armed forces. Nagwo-walk out na. Ganyan mga kwentuhan. Ay, nako. Kaya nga, walang mangyayari pagka ganyan thank you sa comment no, may BP pa kami magiging presidente siya. Yes, thank you sa comment. Andivar Cruz. Love nyo nga si BP, di ba? DDS are so OA. Wag naman. DDS are so OA. May mga comment ng pro Marcos, pro DDS, Protect BP Sara. Yun ang tama mo sinabi. Johnny B. So, why don't we just, ganun nga, usap-usap security, ganyan pinani. Can you not just verify kung meron threat talaga yung tao? Can you not just see kung ano talaga yung requirement and then secure, Can you not just talk about it para hindi siya national issue? Imagine national issue, security ng Vice President. How about the security ng taong bayan, ng buong Pilipinas? Dapat yun pinag-uusapan. Security ng taong bayan. All 119 million Filipinos. Wala Pinag-uusapan ba yun? Hindi. Bahala kayo sa buhay nyo. Kaya nga kami yung kami na lang nagbo-volunteer, FGF. Okay. Dolores, Royal Marcos Jr. supporters, bangag na nga ang pampuon niyo, forever pa rin, hindi kayo matindi ang mga pagsingot ng pulburon. Thank you sa opinion, Pero kanya-kanya opinion yan Hindi nyo pwedeng ipilit yung sarili ninyo sa ibang tao. Nagagalit kayo, dictator, masahol pa sa tatay niya, etc. And in fairness. Bakit yung pipilit ngayon yung sarili nyo sa ibang tao na ang opinion gusto nila si Marcos? Diba? Free country, demokrasya. It's really trying to get the better na position, the better idea, the better argument forward. And converting Marcos believers into your fold. Na, tama naman yung point, dapat magpa-drug test, etc. May mga ganun nagsasalita, binoto nyo si Marcos.
naniniwala siya kay Marcos. Pero kinakailangan para fair na magpa-drug test si Marcos. Imagine. So yun yung tama na you try to win the person over to your side with the right argument, with the right talk. Hindi yung putang ina nyo, mga bangag kasi kayong lahat. Yung ganon, nako, wala. Mumura-murahin. Wala. Yung pag-curse will not help. And then, yung in-expect mo na kasamahan kayo sa kalsada, wala, di sasama sa inyo. Lalong, kukonti lang kayo ng kukonti kasi napoprolong yung agony. Wala, tatabangan yung tao. Umay. Yung, you're doing it wrong. No? Tapos yung nag-i-explain, kagaya ko, bibirin nyo, putangin na ka, bayaran ka. No, tentado. No, ganun yung ano. Okay. Don't worry, one God is there. Oh, I agree. Thank you, Adivar Cruz. Edith, maraming salamat. Sino ka? Tingin niyo po ba, sir, may rigodon sa PNP? Ewan ko, wala natin, hindi ko alam yan. Hindi ko masagot yan. Ang tingin ko, nilalagay nila yung mapagkakatiwalaan nila. Ganun din, entitlement nila yun eh. Ilagay mo, ikaw commander-in-chief o kung sino man, ilagay mo kung sino yung mapagkakatiwalaan mo na kung kinakailangan mo yung kanyang performance sa takdang oras, makaka-deliver siya. Ganon din si BP Sara. Kailangan niya yung security mapagkakatiwalaan niya. Sa takdang oras, may haharang sa salag ng bala pagka may bumaril sa kanya. Ala Trump, di ba? So, parehas. Tiwala. Prerogative ng taong nasa posisyon kung sino ilagay nila. So, why take it against the person? Ang issue is, nilalagay mo ba yung tao na tama? O baka nagpapalakas lang yung tao at ikaw mismo na naglalagay doon sa tao na yun, nagagamit ka o kaya nagpapasipsip lang yung tao at nasisira yung meritocracy sa serbisyo na yung dapat iupo talaga ay hindi na iupo. Doon ako galit. So, again, politikong problema. Diba? Okay. Afghan Official Vlogs. Okay lang yan, sir, kasi ang mga sinungaling na tao, hindi karapat-dapat, irespeto, dapat ikalat sa taong bayan para hindi makapag-sinungaling pa. Tungkol doon sa open letter, opinion niya yun. Gusto ni gawin ni, ni BP. Akin, sinabi ko lang, opinion ko. Carmelo Inamak, unsubscribe na kami sa iyo. Di ka namin ipa. Okay lang, sino tinakot mo, Carmelo? O di, huwag ka na manood. Alis, bye-bye. Ganun lang. Kayo naman, kung magsalita, kailangan naman ninyo. Yan yung kinabubuhay ko, yung subscription ninyo. Kaya nga ako dapat tulog na nga ako eh. Dapat tulog na nga iba dito. Pero nakikinig iba. Kasalanan ko ba yung makiniging tao? Mag-vlog kayo. Ikaw, Carmelo, mag-vlog ka para makinig yung mga tao. No, bye-bye, Carmelo. Unsubscribe ka na. Bye-bye. Huwag ka naman nanood, ha? Huwag ka naman ko-comment. Remove. Sige. Mas mabuti ng ginawa ni BP Sara at payain publiko, the people need to know. Okay lang. Tama lang ang ginawa ni BP para magsalita si Marbil kung sino ang utos sa kanya. Hindi gagawin yun. Ewan ko kung gagawin yan. Ba't niya bibitayin yung sarili niya? Karat Droll. Si Marbil naman nauna dahil sa media siya. Kaya tama lang yung responde ni BP Sara Sardado. No? Bala kayo. Okay lang sa akin yun. Inabi ko lang yung side ko. Ralph Derecho, Bongo for President. No, bala kayo. Kayo naman boboto eh. Tsaka paramihan na ng boto yan. Sino ka? On the other hand, General Marbil also has to respect BP Sara. Huwag siyang magsinungaling sa harap ng media, di naman ata fair at nakasaling na yung general sa publiko, taas tahimik lang si BP.
Hindi nga tahimik. Ang sabi ko, would it be better na pinuntahan niya at doon kayo mag-usapan kayong dalawa? Makita mo pa kung sino, kung inutos ba yan o siya may gawa. Kasi kung siya may gawa, and then, anyway, na naman tayo pare-pare sa posisyon, ano? Ako sinabi ko, kung ako yon at ginawa yon, nagsinungaling sa harapan ng media at kung ano-ano sinasabi na hindi nyo nga ako binigyan ng warning natatanggal yung security basta nirecall ninyo, yung mga ganun ba? I was informed, etc. etc. Puntahan ko talaga yung tao, haharapin ko yon. Tapos una, alamin nyo kung ano yung situation bago kayo magsasalita. Ano yung situation? Ano ba nangyayari? Ano yung alam mo na hindi ko alam? Pwede bang mag-usap tayo ng masinsinan? Sige, ganun. Para maalam mo kaagad kung ano na nangyayari, hindi haka-haka, di ba? So, ma-confirm mo yung mga doubts mo, na-confirm mo yung kunyari, yung mga gusto mong malaman. Yan, ganun lang. And then, from there, you solve the problem. Ano ba yung issue? Security, binawasan, etc. Di ba? Sinungaling. Next time, huwag mo nang gawin yun, ha? Okay? Can I demand from you an apology in public? Ganon, di ba? Hindi yung nga, tapos magsasalagan ngayon, mag-aanuhan. When will it end? Mas maganda nga yun, nagharapan na lang yun. Sa akin lang yun, no? Hindi ako si BP Sara. Kaya may sariling mind si BP Sara. Yun lang suggestion ko. At expectation ko doon sa tao. Binoto ko rin yung tao eh. So, ayun yun. So, nagkakaiba-iba tayo. Kaya okay lang. Odivar Cruz, what's the difference of Robredo to Sara Duterte's political... Magaling, mataas yung kay Sara. Walang question yung kay Sara. Mataas si Sara. Presidential palo, presidential na pag-ugali na magmura. Above. Ano ba yung advice mo? Palo. Kanya-kanya eh. Mag-advise ka rin. Mag-vlog ka, mag-advise ka, no? Kanya-kanya nga yan eh. Isipin mo, isa, mura na mura yung dating presidente, mahal na mahal siya ng tao, di ba? Kanya-kanya style yan ng leadership. Yung isa nga, kita mo, hindi nagmumura eh. Hindi nagmumura sa BBM. Ayan. Nandiyan naman yung EDCA. Ayan, delikado tayo sa gera ngayon. Kanya-kanya style yan. So, hindi mo makukuha kung nagmumura yung tao, hindi. May tinatawag kayong disente, no? Tinatawag disente ng Dilawan, si Noynoy Aquino. Disente. Si Duterte, yung si Disente, yung kalaban niya, yung traffic. Si Rojas, di ba? Yung gumaganong-ganon. Maganon-ganon, di ba? Gumaganon sa traffic. Yung gumagamit ng martilyo na hindi naman tama yung hawak, no? So, panay medium mileage lang eh. So, yun, nagmumura si Duterte. Yung style niya eh, bakit niyo pipigil? Gusto niya magmura eh. Meron ba sa konstitusyon nakalagay bawal magmura? Wala. Kung ano nilabag niya, wala. Kanya-kanya yan. So, okay. Carmelo, inamak, dati maayos ka magsalita pero ngayon maling-mali ka na. Nandiyan ka pa. Akala ko nag-unsubscribe ka na, Carmelo. Alis na. Bye-bye na. Good night. Bye-bye. Huwag ka na Ay, ikaw naman eh. Huwag ka na mag-comment. Nag-unsubscribe ka na nga. Di ba? Yan. Night na kita. Bye-bye. Carol Droll. Tao ni Tambi kasi yang si Marbil, sir. Ganon? Melmar, mali ka, sir. Paano malalaman ng taong bayan kung ano ang totoong kung sila lang? There are things na hindi kinakailangan yung mga ganyang petty. Tingin ko petty.
Bahala kayo. Gusto nyo malaman. Sa akin, ang tingin ko doon, petty masyado. Yung security pinag-uusapan. Maungkat patuloy ngayon. Dami security ni BP. Hindi nyo ba nakita yun? Kaya nga ako, sinasabi ko, 20. 10 nga lang, okay na eh. Ano yung security? Ba't ang dami-daming dapat yung nga, na-assign ko saan-saan na parte ng Pilipinas. Mas marami kailangan pulis eh. Secure mo. Yun yung punto nga eh. Pag-usapan na lang dapat para hindi maglitawan yung mga bahala kayo. Hindi na ako magko-comment doon. No more comment. No more. Okay. Mga ano nangyari sa'yo? Unsubscribe na kasi kaagad. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!